Sa pinakansagad na natin yung lengguwahe mismo ni Adan at ni Eva nung kahit hindi pa sila nagkakasala. Yan tinatawag na Edenic language. Edenic na lang ang kanilang at siyempre ang tumatakbo yung mga lengguwahe yan. Ano kayang salita? And to say to him also there was born a son and he called his name Enos. Then began men to call upon the name of the Lord. Tingnan nyo mabuti ha. Napakalayo. Tama lang yung... Kung dogmatic sila, nasasabihin, ang dapat na original language, ang Hebrew ay galing sa lahi ni Eber. Dito nang galing ang Hebrew. Pangasinan. Lolo ito ni ano eh. Lolo ito ni... anak niya si Tera, if I'm not mistaken. Na lolo ito ni Abraham. Pero kung i-aakit mo pa, pang ilang saling lahi, ilang linaw ito, ay Shem. So, ibig sabihin, hindi Hebrew, may nauna pa. Ikabila mo before the reply, bago umahal. Pero may case na to call upon the name of the Lord. Anong lengguwahe yan? Hebrew ba yan? So, hindi Hebrew ang original na lengguwahe ng Diyos sa pangalan. Kung pangalan na lang, bigkas na ng pangalan. Ano yan? Name. So, di sabihin, meron na silang binabanggit. So, you have to, ano natin yung, what is the name? Who is he? Yan. So, yan lang yung maitadagdag ko dito sa name. Hindi siya original na Hebrew ang talagang language ng pangalan ng Diyos. So marami siyang at isa sa natin nakikita ngayon, totoo siya, ganito. Sa sinabi yung pinan. Nagamit nila sa mystic. Mystic at saka sa babala. Sa labas? Kung maalala niyo yung mga matatanda, may binabasang Latin, John. Kung papasin niyo, yung pangalan ng Diyos yung sa bigkas, yung talisman, yung mga ano, may kapangyarihan siya. So kung throughout the history at titignan mo sa Bible, yung bigkas na ng pangalan ng Diyos noon pa, may kapangyarihan siya. Then unti-unti inalis siya ng Diyos. Nawala yung pagkaalam nila sa bigkas ng pangalan ng Diyos. Whatever language it is. Ngayon, hanggang sa napunta sila sa bondage of slavery sa Egypt. Joshua? Ngayon, ang ginawa ng Diyos, inilabas nila ng Diyos sa pamamagitan ni Moses, itong mga Hebrew people, at pagdating ng, pakibuksan mo Exodus 3:40, there is no other verse in Bible na nagpakilala in his personal name or pronoun. Dito. Name, yung Diyos. Sa haba ng panahon, after this, and God said unto Moses, I am that I am, and said, the children of Israel, I am. Yan yung I am na ibig sabihin, Eye, Hasher, Aya. Na yung tetragrammaton. Saka lang nagpakilala ulit ang Diyos na wala yung pangalan na unang binibigkas ng lahi palisin. Tama naman yung mga bakit daw kailangan. It is unlawful to be uttered sa kanila. Kaya papansin nyo, nawala yung pangalan ng Yahweh o kung ano mang bigkas niyan sapagkat at ang ginawa nila, binalitan nila ng Adon or Adonai. Sapagkat napakano sa kanila yan. Alam niyo yung pangalan lang na ito? Itong sa paligid bro. Inunuhan nila to. At may power siya. So, totoo yung sinasabi ng kabilang side, na extreme naman, na may kapangyarihan yung pangalan. Ako kahit ngayon, yung Jesus may kapangyarihan. Nagagamitin sa masama yung dati yung pangalan ng Diyos. So hanggang sa nawala. Yung letra lamang may kapangyarihan na. Ngayon, yung Jesus may kapangyarihan din siya. Yung Jesus din, nakakapagpalayas. Pero nagagamit din sa pangit, sa masama yung Jesus din. Pag nilikulaita mo yung tao sa isang iglesia, mas masahol pa rin sa naging sira ang ulo ng tao. Hindi mo na kailangang bigkasin yung chat ng Yahweh. Na ito rin ay pagka binanggit mo pangalan, ginawa mo Greek, sa demonyo na. Pag binanggit mo sa Latin, sa demonyo na, kaya huwag mong gagamitin. Hindi, whatever bigkas, kung ano man ang bigkas ng lingwahe ng isang tao, pag tinaniman mo siya ng Nicolaitanism, whatever bigkas siya, wala siyang palimonyo siya. Pag hindi bereyan, ang hindi kapatas, kahit anong bigkas,
Hindi naman kayo bigkasin ng hapon ang ano eh. Ang Yeshua eh. Bigkas nila talaga, Jesus. Kahit pilipitin mo nila niya sila, bunutin mo talaga Jesus. O Jesus ang bigkas ng mga hapon. Hindi mo pwede na kayo bigkasin ng Jesus o Yahshua. O Yahshua. O yung talagang mga original Greeks, hindi nila masabing bigkas na yung Yahshua is Jesus. O Yahshua. Pabigkas nila, Jesus. O. Hindi, nasa lengguwahe nila yan eh. Sa dila nila eh. O. Pero mas Jesus, Yeshua, hindi mismo per se dun sa bigkas ang mali ang demonyo. Ang demonyo yung pagkukulong. Pati ko marami. Yung pagdikin, yung Jesus, kahit sa Kristiyanismo, lahat, they start to call upon the name of the Lord of Jesus, 4:12, ng Acts. Lahat luluhod. Pero paano nagiging negative? Paano siya nagiging demonyo? Sa kakasya naman. Nasa pagkukulong na ginagamit ng pangalang Jesus. Yung labanan ng mga iglesia na away-away, pero tinataniman nila ng movie, bawat isa, o pinagsasara, hindi binibigyan ng patas. Dahil Jesus pareho, demonyo rin. Nakita nyo? It's between Nicolaitanism and Marian Spirit lang yung labanan yan. Maski iakyat mo, bakit sa palagay dito sa Genesis 4:26 na i-start to call upon the name na Lord? Tama lahat ang bigkas nila, from Eden. Hindi ba sila nagdano ng pag-iwak-walay o taliwakas ng pag-ano? So, I hope. Ngayon may gusto lang akong isingit at ito'y nahabang tumatakbo yung panahon. Yung paggamit ng I am, I found out ganito. Bagamat kaya nasasagot natin yan regarding sa Giovanni. Ang ginamit ito sa Exodus 3:14, yung I am. Ang pagkakagamit ng I am dito, personal ng Diyos, Ama. Ako ay si Ama. Paggamit ni Kristo sa New Testament, let's say sa John 8:24, at saka sa 8:58, I am. Pag-aralan niyo mabuti ito, hindi yung pagiging Diyos ang binabanggit na rito. Sino ka? Sa 24, malinaw na malaki, nagagamit sa gadget ko eh. Isaiah. Ayaw ko lang ha? O, sabi sa Isaiah, sa Isaiah 43 verse 10. I am Messiah. Oh. Hindi pala siya, yung inangkin ni Kristo, ang paliwanag natin dyan, actually, Theophany. O, spokesman of God si Kristo. Hebrews 1:2. I am. He is the spokesman of God. Pero hindi, dito, ang I am niya rito, tinatanong, ikaw ba yung sinugo? Hindi tinatanong dito, hindi tinatanong dito, Abraham was I am, hindi tinatanong dito kung gani, kung siya yung nagsasalit. Pareho yun. Yung pagkakasabi ng I am sa 3:14, ng pagkagadhit na pagka-Diyos niya, hindi pareho sa pagkaakaangkin ni Kristo ng I am. Hindi, try it. So I hope na ano niyan. Nagulat ako, nakakatakot dati yung pag may kausap na walis, I am po, si Kristo yung Diyos Ama. Kasi inangkin niya siyang I am. Pero hindi pala. Hindi mo mabuti ang inangkin niya, ikaw ba yung sugo? Tapos tinanong siya, ikaw ba yung Kristo? I am. Hindi niya sinabing ikaw ang Diyos. Hindi, I am. Ang inayam niya ron, siya ang Kristo. So, simple lang. Salamat po. Ano ba yan ha? Praise God. Gusto ko rin mag-share mga kapatid regarding dito sa topic na napakaganda pong topic dito na sinimulan ni Pastor. Ang akin po ay yung papakita ko po dito yung positive at negative. Yung positive, ito po yung kalooban ng Diyos at yung negative, ito po yung siyempre yung kalooban ng Diyos. Sa Kristendom po kasi